Kilala ba talaga natin ang ating mga anak? Ang tindi nung tanong na yan. And when we say kilala, ang ibig sabihin po namin, hindi yung mga bagay na nadidinig nyo lang sa kanila based on what they say. Hindi sa mga pananalita. Yung kilala na mas malalim. Di ba? Ang mga pangyayari recently, no, ay nakakabahala talaga. Nakakabigla siya not only for parents but also for school institutions, also for yung mga institutions kung saan dapat ay napapangalagaan ang mga kabataan. Diba? Yes. So yun po ang topic natin for today on A-Mark the Podcast. Siya po si Aisel. At siya po si Mark. Itong pagpasok ng school year, abay hindi kagandahan ng mga nababalitaan natin. That's true. That's true. Ang daming mga kabigla-biglang insidente na hindi mo iisipin mangyayari sa loob ng isang eskwelahan. Pero hindi po natin pag-uusapan yung nitty-gritty ng mga kaso na to dahil nakikita naman natin sa balita. Ang gusto namin pag-usapan dito bilang magulang is, sa tingin namin, ang punot dulo nito is kung gaano ba natin kakilala yung ating mga anak. Doesn't matter the age, doesn't matter. Ang gusto nating malaman is, tayo ba'y aware kung ano ba talaga yung nangyayari sa utak at lalong-lalo na sa puso ng mga anak natin, di ba? Dahil yung mga pangyayari recently, nag-ugat yan sa kanilang pinagmulan. Bahay ang una mong titignan eh. And tayo ang primary caretakers ng ating mga anak. And mapapatanong ka na lang eh, anong nangyari sa kanilang mga bahay? Bakit humantong sa ganito? Right? Ano ba ang mga pinagdadaanan ng mga batang ito? Some say nabully sila. Ano ba, merong isa siyang transferee, o ano bang pinanggalingan niya, bakit ba siya nag-transfer, right? May angulo din na overexposed daw sa mga violenteng games. May mga ganong angulo. Pero again, nung tayo ay nakikinig do sa mga balita at nababasa natin yung mga articles tungkol sa nangyaring yan, syempre tayo, one thing I think that we did correctly is, tiningnan muna natin yung sarili natin as parents, di ba? Ano ba talaga yung on our end? Ang dali kasing ang dali kasing mag-blame, Yeah. mag-point ng finger. But ultimately, ako ang una kong tinanong, anong nangyayari sa bahay nila kung paano nahantong sa ganito. And ang sabi ko sa'yo, marahil hindi nga talaga kilala ng mga nanay at tatay nila ang kanilang sariling anak. Because if they knew, this could have been, prevented, right? May mga instances din kasi na syempre ang mga magulang naman natin hindi lang naman nasa bahay yan eh. A Right. big percentage, if not 95% na magulang nagtatrabaho po. Both nanay at tatay, kumakayod po araw-araw yan. Ito nga, i-compare na naman natin yung generations. Back then, 9 to 5 din naman ang mga magulang natin, but we turned out okay. Pero ang kaibahan po kasi ngayon, bukod sa magulang, may isa pa pong magulang ang mga bata. Yeah. Ang cellphone nila, ang technology nila. I mean, ang technology that's existing right now, the social media, it's everywhere. The negative news, alam mo, readily available sa mga bata ngayon. Yes. Yan, ano? Dati, nafi-filter pa yan. Ang mga hindi magagandang balita, hanggat maaari hindi nakakarating sa mga bata, but now they see it. And because they see it, parang, this is the normal. Yeah. And then they would say, maybe I can try do it, right? Yun nga eh, ang nakikita ko dito, yung access to yung ganong level ng information na readily available, may pros and cons yan. Siyempre, dun sa side ng marami kang matututunan, instantly available lahat ng mga yan. That's a good side eh. Pero yung nakikita mo also the bad side of the world, yung negative side ng humanity, readily available din po yan sa mga bata. And kung walang proper guidance, Yes. kung walang magpapaliwanag ng maayos doon sa mga bata, kung ano yung nakikita nilang impormasyon na yun, that's where the danger lies. Meron nga akong nabasa. Nung panahon naman natin, may mga video games tayo. Oo. Mga, excuse me, medyo brutal. Yes. Using guns. O i-Tekken na lang natin yung mga ganon, di ba? Pero, hindi natin siya i-knock out. Yeah. Hindi natin siya ginawa.
Nakita ko nga isang post ng Oh, kaibigan natin oh, Hindi ko na sasabihin kung oh. sino. Sabi niya, bakit naglalaro naman kami ng Grand Theft Auto nun May mga elements of violence yan, may elements ng carnapping. Pero paglaki namin, nagnakaw ba kami ng sasakyan? 'Di ba? Doon ako natawa Again, Yeah. the game stops becoming a game if the child is not guided na, okay, laro lang yan, hindi yan yung real life, di ba? Mhm. Someone has to be there to explain to them na, okay, ano lang yan, novelty lang yan, lalaruin lang natin yan. It's a side of the world na hindi mo makikita sa labas, kaya nga siya tinawag na game. Parang Mhm. ganun Marami kasing factors, no? Mm. One is could be bullying, Mhm. right? Na hindi natin nakikita, of Mhm. course, dahil it happens maybe in school or outside the house. But then, ito nga, dito papasok yung, do we really know our children? Yeah. Yung mga nabubuli, minsan, madalas hindi nagsasabi yan sa mga magulang, Mhm. right? Kasi alam mo, pagka bilang isang nabully nung araw, Mhm. ang difficulty dyan is, pagka nabanggit ko na to sa isang episode natin pag Mhm. sinabi mo sa magulang mo na nabully ka, at nalaman nung mga kaklase mo or kabatch mo, instantly weakling ka. Yeah. Pwedeng gamitin ulit sa'yo yun na, ay, Against you. sumbungero si Mark, Mm-mm. lalo kang mabubully. That's one. Pangalawa, ayaw mong iparamdam na pinagdadaanan mo yun kasi baka ma-judge ka din. Mhm. That's second. So, yun ang problema ngayon na, again, it has to be both parents sa kayong eskwelahan na working hand in hand. Hindi mo mapipigilan 100% yan. And iba lang talaga ngayon. I don't know, baka mas brutal na Mhm. how they do it. And from aside from bullying, it's the children wanting to belong, Mhm. right? What's that? Nice. Nagdo-drawing po si Sandrine sa baba. Anyway, you were saying? Yeah, so yung mga kabataan, syempre, they're in a community, they're in a class, so they want to belong. And may mga bagay sila na nagagawa na hindi dapat. Mhm. Again, no, papasok dyan yung judgment ng bata kung tama at mali and who will help them. Pwede bang maidagdag ako dyan? Bilang isang journalist, Mhm. bilang isang dumaan sa mundo ng pagbabalita, Mhm. meron akong isang point of view na posibleng controversial from the point of view of a journalist or of a newsman. Ako personally, and I'm not saying this is the opinion of all newsmen or all broadcast journalists pagdating sa pagbabalita. Ako tutol na tutol talaga ako dun sa lahat ng krimen pinapalabas na lang sa news. Yeah, ito yung sinabi ko sa'yo. Diba? I asked you this. Kasi nga, ang ating feed, right? The reels na dumadaan. I mean, even the news on TV. My gosh, kada kibot ng krimen, like, ano ba, nagnakaw, napatay, na-rape, every single day, merong 3, 2 na nababalitaan ganyan. And I'm like, back in the days, pagka sinabi ng guru mo na, make sure you're watching the news every day. Yes. Dahil bonus point natin ang mga questions for the quiz sa Araling Panlipunan nito. So, alam mo yun, informative pa ang mga news. Positive pa. Parang bihira akong makarinig ng negative, ano? Yeah. Ngayon talaga sabi ko, pinapapanood pa ba ang mga bata ng news ngayon? Kasi ganun talaga ang nababalita. And itong ganitong klaseng balita, I believe, would only encourage the young. Yeah. Na, ginagawa ng iba. Baka pwede rin nating gawin. For the misguided, baka isipin nila that there's a liberty to do those things sa labas kasi napapanood nila. And mind you, yung mga pinapalabas na krimen na to, this is shown on prime time. Yung time na either kakauwi lang ng mga bata or naghahapunan yung mga bata or
Nagpapahinga Oo, yung magulang kasi while watching it. magugulat ka na lang eh. Ikaw na, very protective of your child. Tapos biglang lalabas yun. Gusto mong patayin bigla yung TV kasi ayaw mong makita nila yun. Oo. Kasi minsan caught on CCTV. Yeah. Kaya minsan di na nga naboblur, di ba? Tapos to be fair naman, sinasabi din ng mga reporter or kung sino yung nagbabalita na pasintabi po sa balita na ito. But Sensitibo. again, di ba, wag na nating, kasi ang dating sa akin is, okay, people have to know na may nangyayaring ganun sa lipunan, na may nangyayaring mga krimen na ganun sa lipunan. And para malaman din nila na may ginagawang paraan yung pamahalaan and yung police force para masupil yung mga ganitong krimen. I have no problem with that. Pero para ipalabas mo yan on prime time, using words na posibleng ma-misconstrue ng mga bata, criminal terms na madidinig mo on air, doon ako tutol eh. Kasi parang ang dating sa akin, hindi na siya informing people na may krimen na gano'n eh. It's sensationalizing the act. Yeah. Parang, okay, guys, ang nangyayari to ha. Tapos mapapanood ng bata, parang normal na nga. Parang nanonormalize na yung mga pangyayaring ganyan. And ang mga bata ngayon, they're so curious. They're like sponges. Yeah. And lalo na kung misguided ang bata, hindi na nila malaman kung ano nga ba yung tama sa mali. Yeah. Diba? Alam ko mabigat tong usapin eh. Actually, this is not the kind of topic we want. But bilang magulang, hindi pwedeng hindi mabother. Lalo na po siya. Etong last few days na to, mula po nung nangyari yun, every time she scrolls at nababother siya, sasabihin niya sa akin, multiple times in a day, pag nakita niya yung feed na yun, tatanungin niya ako, Daddy, ano bang nangyayari sa mundo natin? Yeah. Daddy, papapasukin ba natin yung mga anak natin? It breeds fear. It breeds mistrust. Alam mo yun, pati doon sa mga institusyon tulad ng mga eskwelahan na dapat ay pangalawang tahanan ng mga anak natin, hindi naman natin lalahatin ng mga eskwelahan. I know these are possibly isolated cases, di ba? But the fact that it happened in a school, right. bilang magulang, imposibleng hindi ka matakot eh. Di ba? And I was asking him, sabi ko, Daddy, hindi na ba sila natatakot sa Diyos? Yes. Doon ako parang, yung konting kasalanan nga lang natin na kukuha tayo ng isang bagay sa kaklase, matatakot tayo eh. Yeah. Na, hindi tamang gawin yun. Pero, dumating tayo sa puntong grave na kasalanan. And you're what? Okay with that. So sabi ko, nasa na ang Diyos? Kilala ba nila? Binabanggit ba ng magulang nila ang Diyos? Nagdadasal ba sila? If not, nakakatakot. You are, I don't want to say this, but nag-erase ba tayo ng criminals? Eventually? Yeah, that's the scary part eh. So, ang tanong natin dito is, what really is the best way? Kasi ang sinasabi nila ngayon, na dapat sana itong mga batang to were guided the proper way. Hindi siguro pinabayaan na nanonood na ng kung ano-ano online, hindi siguro pinabayaan na naglalaro ng mga games. I'm not saying these are to be blamed, ha? Ang daming holistic daddy dapat it's the parents. Parents, yung values dapat rooted talaga nang gagaling yan sa bahay. School, protection na galing sa kanila. Kung may bullying na insidente nangyayari, dapat inaano nila yan, pinipigilan. Gumagawa sila ng measures na maiwasan or matigil. And then the community. Community itself, yan yung pagbabalita sa television. And sorry, sa daming ang nangyayaring hindi maganda sa lipunan natin, like babalik ako sa gobyernong mga politiko na ganyan. So iisipin ng bata, so normal lang pala ang magnakaw, ang magkuha ng pera ng kaban na bayan, ang hindi ibigay ang benepisyo, 'di ba? Lumalaki sila sa ganito na parang there's no help coming from the outside. So me against the world yung nangyayari.
Oh, what else? And syempre, nandiyan yung epekto ng social media. This is also on a global scale naman, na problema rin ng lahat ng bansa na marami na nga ang nag-ban, right, ng kanilang social media use at 16 years old and below. Yeah. So, but we now as parents, what can we do? Kasi yun nga when we read about this, yung mga nangyaring to, tulad ng sinabi namin kanina, we questioned ourselves as parents. Tama ba yung ginagawa natin? Gaano nating kakilala yung mga anak natin? And I think, hindi naman po namin ginajudge yung mga involved dito sa nangyaring Pero to. ano to talaga, wake-up call. It's a wake-up call. Talaga Yeah, sa for atin. sure, for sure. Sa lahat ng magulang, sa lahat ng institutions involving children, this is really a wake-up call. So, ano ba talaga ang pwede natin gawin on our end? Kasi doon nagsisimula sa loob ng bahay. Right. Ang napag-usapan po namin ni Hazel is, I think, sa bahay po natin, gumawa tayo ng environment of trust. Kasi doon po nagsisimula yung lahat Pagka ang anak nyo ay may tiwala sa inyo, kahit po yung maliliit, magugulat kayo they need to trust you enough para magkwento sila sa inyo. Para papasukin ka nila doon sa mundo nila, kahit sobrang basic nung preschool, kinder. Tandaan nyo, your kids are experiencing more pressure in this environment. Kasi bata sila, hindi nila alam kung ano nangyayari. So, pagka may tiwala sa inyo yung anak ninyo, they will easily tell you how they feel kahit hindi kayo magtatanong. Learn to listen. Yeah, as simple as, okay, I do this every day. I do this every day. O how was school? Ganun. Ang akala ko, that's me being a caring parent, an involved parent. How was school? Naubos ba yung baon mo? Lahat ng magulang, yan ang tinatanong, di ba? Hindi lang pala dapat ganun, mga mommies and daddies. Go deeper. What made you happy today? Yan. Oo. Is there someone or something that made you feel sad? Oo. Pasukin natin ang mga emosyon. Hindi lang superficial na anong natutunan, anong kinain, anong nilaro, anong ginawa. Dahil nga ngayon, which I agree, hindi na lang dapat academics ang importante. Importante yung pag-uugali ng mga bata. At yan kasi tayo hirap na hirap nowadays. Hindi na po pwede kasing gawing excuse yung, kasi kami nagtatrabaho kami, naghahanap buhay kami para sa pamilya. Hindi na po, sad to say, hindi po pwede talaga yon. You have to make time. You have to make a way para yakapin, kilalanin yung sarili ninyong anak. Because outside of the home, ang daming umaatake sa kanila. Believe me. Ang dami pong mga inputs, ang daming mga stimuli na nanggagaling kung saan-saan na posibleng hindi niya maintindihan sa kabataan ng isip at damdamin niya. Doon kailangan yung magulang to tell them how things really are. Etong mga bagay nito, dapat ganito. Sa atin po nagsisimula yun And kami bilang still young parents, okay? 5 years old pa lang po yung panganay namin. This early on, we're trying to remind ourselves na gano'n na po ang mundo. There are things na hindi natin nakikita na naapektuhan na po pala sila. There are things na napapanood nila, nakikita nila, that they interpret in a different way, pero mali na pala. Yun po ang nakakatakot Kasi pag yun patuloy na nangyayari, and then mahubog yung isip nila, thinking na yung mga bagay nito ay tama, itong mga bagay at gawain na ito ay acceptable, doon nakakatakot. Because they might do something outside of the house that they think is acceptable in society. So talagang we have to make time. We have to listen to them. Kayo po ba, tumatahimik ba kayo pag nagkukwento yung anak nyo? Pag nagkukwento po ba sila, tinataboy nyo kasi may iba kayong ginagawa? We're guilty of that sometimes when we work. Yeah. Lalo yung, ako po, in my case, yung trabaho ko, I'm always on the phone, I'm always on the computer. Sometimes sa lapit yan, may ikukwento. Pag meron ako nirarush, guilty po ako niyan. Anak, can you wait? Tatapusin lang ni daddy, I'm working. We don't want that to happen. We want them to feel that every time meron silang sasabihin, Mami, di ba? Yes. We're prepared to listen.
every time we're prepared to Minsan listen. kakalabit ko, "Daddy, Daddy, may pinapakita sa'yo." Lalo na kasi yung edad Mm. nila, 'di ba? Lahat ng gawin nila, "Mommy, look! Daddy, look!" Mm-mm. Hindi puwedeng sandali lang, drop everything Mhm. if you can and give them 2 to 5 Mhm. minutes. 'Cause that's what they want, 'di ba? To be seen. Yeah. Sandrine, That's come here. very important. Come here. Daddy will ask you something. Do you feel that you can tell Daddy anything? Yes, Why? because I love you. See? Do you feel that whenever you tell Daddy a secret, Daddy will keep it? Daddy will understand it? No. Why? No, but do you feel that Daddy is always ready to listen to you? And Mommy too? Yeah. Okay. That's what I'm talking about. Oh, well, she's 5. Wait, Yes. wait when she's 10 or 15. Pag 15, tatanungin ko, do you still remember Daddy? Do you still want to hang out with Daddy? Do you still want to ride Daddy's back? Oo. Do you still want to ride the motorcycle with Daddy? Yeah. Even if you're older? Mm. Okay, see. Ayan. So, I read about raising your children with warmth, Mhm. teaching them love, but with accountability. Ay, laking bagay nun. Right? Ang laking bagay nun. Huwag mo silang spoil. Mhm. Hindi, sorry. Baka tumingin ka sa akin, mo Hindi, spoil. hindi okay, I know most parents want to apply gentle parenting, but at this point in life, like with everything that's happening around, you don't want to raise an entitled child, Yun. 'di ba? Mhm. Ayaw mong mag-raise ng mga bata na hindi sila emotionally Don't hit the mic, ha? na hindi sila emotionally capable to handle big feelings. Yes. Right? You have to prepare them for those. Kasi pag hindi nila kayang i-regulate yung malalaking feelings na yan, they might resort to something negative actions, 'di ba? So those things, I know it's hard to Mhm. it's really hard to do it consciously, pero day by day kailangan nagwo-work tayo towards that goal, Meron right? pa nga bukod doon yung let them get disappointed. Let them get bored. Yung mga ganun. Hindi po lahat ng bagay kailangan meron solusyon para sa kanila. Let them learn to feel, the sadder, the heavier parts of life. Yeah. Pag na-disappoint, di ba? Okay lang yan. Mhm. Maybe you did something wrong, maybe nagkulang ka somewhere. Gawa natin ng paraan together. Parang ganun. But Yeah. don't shield them from everything. Kung nagkamali sa bahay, Mhm. at kunyari, magkapatid, nag-away, you tell them na may consequences. Yes. At kung meron kayong time out, o ewan ko, mag-stand in the corner, Mm. I mean, kanya-kanya naman tayong estilo, pero if that's your way of disciplining your child, do it. Kasi dito pa lang nila malalaman kung ano ang tama at ano ang mali. Dahil kung lahat ng gagawin nila ay okay lang, edi pagdating sa mas malaking mundo, hindi naman ako nakakaranas ng consequences eh. Hindi naman ako nakakaranas pagalitan eh. Mhm. Ito na, meron akong nabasa, ang mga guro ngayon, ewan ko, hanggang saan na lang nila pwede sawayin ang mga bata. Kasi daw, konting saway lang nagsusumbong na sa mga magulang. Yes. Ano po, you're causing distress to my child because Aha. parang dinisiplina. So yung mga guro, saan na ba kami lulugar? Mhm. You want us to help you raise your children, you want us to help you discipline your children, pero lagi kaming sobra yung limit, di ba nga, sorry, no, di ba, meron pang palo ng ruler. Hindi ko naman sinasabi mamalo ho tayo ng ruler, ano? Ako, pinalo ko ng ruler ng grade 4. Di ba? Did it change anything about me? Sinira ba ninyo yung pagkatao ko? Hindi. Because I recognize, kaya ako pinalo ng ganun kasi ayaw kong tumigil sa kadaldal. Pero kasi nga daw, Cause and effect. kaso ngayon nga daw kasi, kaunting nasabihan lang, ganyan, nagsusumbong na ang bata, tas yung nanay susugod na. Because entitled kaya. nga. Diba? I mean, So, meron yeah. namang merong karapatan ang mga kabataan. We know that. Hindi sila pwedeng verbally abuse.
we're not questioning that eh. Pero pag may ginawa ang bata sa eskwelahan, pwede naman sigurong taasan ng boses ng teacher to Oo. tell them and make them acknowledge na may ginawa silang mali. I would say, teachers, go ahead. Oo. Di ba? Kasi kung talagang hindi nakikinig yung bata, tumasa mo, okay lang po yun. Unlike nung time natin, ano nga ba yung tawag doon? Bantay bata? Mm-mm. Hindi naman bantay bata levels yung ginagawa nyo. I'm sure hindi naman kayo nangahataw ng mga... Pinalo niyo mo ng 2x2, di ba? Pinaso niyo. Hindi naman ganun level. Yeah. Pero pag tinaasan ng boses or pinatayo sa corner or merong certain form of punishment, that's okay as long as ma-recognize yung bata, cause and effect. If I did something wrong, this will happen to me. Ganun ang buhay eh. Mhm. Di ba? So, don't be scared for the teachers Kasi kami kung alam naming may ginawa yung anak namin at pinagalitan nyo, that's okay. Yeah. That's yeah. fine, di ba? But again, I think it stems from the fact that, tanong ko, paano naman yung mga magulang, nangyari sa inyo to, alam ko, that there was a time that your parents sobrang busy sa trabaho, pinagkakatiwala kayo either sa lola or sa tita, yung ganyan. Mm. Paano yung mga instances na ganun? Yeah. How do you make sure na wala ka halos buong araw gabi ka na lang Mm. umuwi, patulog na sila or tulog na. Paano mo babantayan yung anak mo? Hindi po kasalanan na nagtatrabaho kayo Paano yung ganun? Dito na gumagawa ng matitinding desisyon ng magulang, Mm. Karamihan sasabihin nila, sa bahay na lang ako, mag-work from home na lang ako. Yan. Ang isang magulang at ang isa ang nasa labas. Mhm. Para talagang mas mabantayan nila ang mga anak nila. May kilala akong ganyan. Yeah. Na talagang dapat nasa 9 to 5 job siya, pero talagang naghanap siya ng trabaho para mas mabantayan niya yung mga anak niya. Bakit? Hirap po siyang maghanap ng kasambahay or Mm. yaya na mapagkakatiwalaan nowadays, my God. That's true. It's 1 in a billion. That's true. And yung minsan naman, yun nga, hindi na capable ang mga grandparents to do that. Mm. So, nasa magulang talaga. You will have to make sacrifices. Mhm. And conscious ka dapat. Wag niyo na muna bigyan ng cellphones, parang awa niyo na. Oh yeah, that will not do any good. As in, alam mo, ang daming may mga nababasa ako ngayon, like itong Meta has instituted several filtering or cutting down certain access to certain content for teenagers and for kids, di ba? Pero hindi pa rin po yan I mean, Hindi sapat. hindi sapat. Meron makakalusot po dyan. And yung one time na may makalusot dyan, and your children interpret it in their own innocent way, damaged na Meron ng pumasok na hindi kagandahan sa sistema nila that could affect their personality. So, kung pwede lang po, I mean, we're not judging any parents, bata pa lang po kami bilang magulang, but so nakikita po namin, it will cause more harm than good kung bigyan nyo sila very early ng access to sa mundong yan ng social media, di ba? So, as parents, kung talagang kilala nyo ang mga anak nyo, you would know kung may signs na may nangyayari sa kanila. Yeah. Yeah, if they're suddenly withdrawn, if they're suddenly quiet, they lose interest dun sa kanilang mga kinagawiang gawain, nagiging distant. I think these are signs na kailangan nating tignan. And these signs, nakikita lang po yan kung talagang involved kayo sa growth ng anak nyo. Kung nakikita nyo yung minor changes na yan, ibig sabihin, kilalang nyo yung anak ninyo. And those are things that you really have to put some time into Kasi yung mga bagay na yan, pwede yung misinterpret na, lumalaki lang po siya. Nagkakaroon lang siya ng iba't ibang hilig, ganyan. There's a difference to it And you need to be very sensitive, di ba? Sa mga bagay na yun. Tapos, ako gusto ko, habang lumalaki sila, magkaroon sila ng chores sa bahay, maging busy sila sa bahay. Responsibilities. Para hindi kung ano-ano yung mga naiisip nyong gawin na hindi naman dapat ginagawa ng bata. All the more ng mga ganyang klaseng, hindi magagandang balita. Lahat na lang ginugupit. Puro basura na lang ilalim ng sopa, ilalim ng mesa, ilalim ng dining table. Itong studio po namin, para may dumang buhawi kung makita niyo yung ilapag. Parang kailangan mong i-video yan para mapakita sa kanila. Mariosep. But these are
these are the good things. I'm okay with that. Yeah, what Exploration yan eh. else? As parents, it is our job to um to teach our children what is good Mhm. from what is bad, and to remind them that there's Jesus. Yes. Nandyan ang Diyos na dapat matakot tayo. Pakita natin, ikwento natin kung ano ang mabubuting gawain. Ano yung Mhm. mga ginawa ni Jesus. And dalhin lang natin sila sa kanila. And of course, we pray for them every time. Especially pag wala sila sa tabi natin at hindi Mhm. natin nakikita. Lord, you be the one to parent them, to remind them what to do, to always choose good, to always choose Jesus. What would Jesus do? Mhm. Christ-centered. Nothing beats that eh. Di kasi talaga natin sila mababantayan 24/7. Nope. Imposible talaga. And Mhm. you know, yung strength na nakukuha sa faith in the Lord, yung strength na nakukuha nyo sa community, sa isang pamilya na alam nilang nagmamahalan ng tama, nothing beats that. I think doon nakukuha yung pagkatao na buong buo, Core yung pagkatao, values. yes, yung core values, yung tipong hindi ka ma-shake ng kahit ano, Yes. hindi ka ma-impluwensyahan basta-basta ng kung ano-anong bagay, because yung core mo na your faith, your personality, your concept of love, your trust in your sisters, your trust in your parents, pag yun po ay buong buo, kahit ano pa ibato mo dyan, the kid will be fine. Di ba? Yeah. Rooted dapat sa goodness. Yes. And love. Mhm. And respect. Yes. And kindness. It's not easy to do po Don't get us wrong. I mean, hindi po kami eksperto dito. But sa nakikita po namin and based on what we've been seeing and questions we've been asking ourselves, isa pa yun mag-usap po kayo mag-asawa. Mag-usap kayo. Kasi there are things na posibleng napapansin ng isa na hindi napapansin ng isa that need to be addressed. Ano po ito it's a system. Yes. So, nakikita namin di ba? And it's effort ng magulang, effort ng eskwelahan, effort ng komunidad. We are raising the next generation of leaders, of a society of Filipinos. Yeah. And we want to have better citizens, better than us. Yes. Kaya pag-igihan nating lahat. Saka, don't get us wrong schools are still one of the safest places to have your kids in. Itong mga eskwelahan po natin, teachers have the biggest hearts. Alam mo po yan, yung mga teachers have given up so much of their lives para turuan, para palakihin ng tama yung mga anak natin sa poder nila. Let's help each other. Yeah, Daddy. and cases like this, Yeah. these are not the fault of schools. Hindi talaga There are things na talagang nangyayari na hindi natin gustong mangyari, but based on what we've been seeing, based on how we grew up in the school system as well, I think there's nothing to be scared of naman. I think it's still one of the safest places to have our Yeah, kids. pero dapat pag-igtingan natin Yes. lahat, seguridad. Yes. Yeah, and yung support system nga, social welfare, counseling, if there's bullying sa school, yun, dapat maging maging aware, may check on your students, at kung may report ng bullying, i-address nyo, huwag nyo ipag-isang tabi. Dahil hindi natin alam kung ano yung binibreed natin kung isasantabi lang natin. Lumalala kasi yun di ba? Pagka sinabi mong, hindi, deal with it yourself, ay tapos na. Hindi niya i-deal with yun. Maniwala kayo, itatago niyo yun until things get worse, and then papasok yung element of revenge. That's when the kid has crossed the line. Ayaw niyong umabot dun Cut it when it's starting. Yes. Di ba? At ang mga kabataan, nakatingin yan sa ating matatanda. Yeah. Kaya tayong matatanda, hanggat maaari, gumawa tayo ng mabuti. Ikaka-proud ba to ng anak ko? Yes. Ito ba, pag sinundan ng bata, pag nakita pa ako ng bata, tama ba tong gawain? Right? Yeah. So, these things, tayo ay dapat ay responsable na citizens, responsableng magulang, and call out ito sa ating mga magulang.
hanggang sa mga institusyon at sa ating pamahalaan. Yeah. Okay, hawakan ko na kamay niyo ulit. Pumasok na po tayo doon sa part na yon. So ano lang guys, coming from what we talked about, ano po ba yung opinion niyo dyan? How well do you know your kids? Gaano kakilala niyo ba yung mga anak ninyo? When we talk about kilalang, tulad ng sinabi namin kanina, do you know what they're going through every day? Alam niyo po ba yung mga magaganda at hindi gaano kagandang pinagdadaanan nila kahit hindi sila magkwento? Are they open enough or are you open enough para magsalita sila? Do you know how to listen? And I think, Mommy, listening means just shutting up and let them do the talking. And not Let them do the judging. opening up. Not Yun. judging. Mhm. Oo, and talagang openly tatanggapin mo lahat ng sasabihin nila. Makinig ka muna bago ka mag-correct. Mhm. Kasi natin, nasa DNA yata nating magulang yung pag may sinabi sila, ko-correct natin kaagad. Wag. They're in this stage of this life na yung kinakapapa nila, nagtatry pa sila kung Yeah. ano yung mabuti sa hindi. And then, if they fail, you guide them with love. Again, you remind them na kailangan there's accountability in every mistake Yes. that they make. And it's okay to make mistakes. Yeah. Diba? Ang mangyayari dyan is pag nagkamali kayo, let's deal with it together. Diba? There's nothing wrong in making mistakes. Basta alam nila na nandun lang kayo bilang magulang sa likod nila to address that mistake and make you stronger because of it. I want to know if you have family routines na ginagawa para mas strengthen yung bond nyo, mas strengthen yung trust nyo sa isa't isa. Let us know. Baka pwede din namin gayahin. Yes. Saka yung mga, of course, yung naapektuhan ng mga nangyari in the past few weeks, you're all in our prayers, di ba? Yung mga pamilyang naapektuhan, nakikiramay po kami. We'll also include you in our prayers. And of course, overall sa society natin, alam mo yun, I think ang Pilipino, one of the most resilient, one of the most, alam mo yun, loving societies. Doon po natin ilugar yung sarili natin as loving individuals, as positive, as resilient society. Doon po tayo lumugar. Kasi kung doon, I think we'll get over anything eh. Di ba? Right, Sandrine? Pinalilipad niya na yung kotse. Okay. Lamborghini po yan, hindi po lumilipad yan, anak. Hi! So, spread love and be kind. And I hope good news naman ang mabalitaan natin in the next days, couple of weeks. Hey. If you have anything more positive for us to talk about, Oo nga naman, baka meron kayong mga suggestions dyan. Ito po kasi ay gusto lang namin talagang pag-usapan only because it involves the family unit. Yun po talaga yung we're very passionate about things that affect that family unit. Kaya namin napiling pag-usapan ito. But of course, we'd appreciate suggestions from you kung ano po yung mga gusto nyo next topics in the following episodes. We're also welcome sa inyong mga suggestion ng mga kanta na kakantahin niya. Doon po magtatapos yung podcast na to. Malamang maban tayo pag parang ano yun, fake news pag ako kumanta. Anyway. Thank you for joining us. And we'll see you again next week. This is A-Mark the Podcast. Thank you guys. Sandrine, you want to say Bye. bye? What are you doing? Are you wearing a bag on your head? Say bye. Okay. Bye-bye. Bye.